Ano, kasi baka minsan nagtataka tayo, paano ba ginagamit yung dreams, paano ba ginagamit yung vision? Ano po, so lagi po nating tatandaan na ginagamit po ng Panginoon yung ating dreams at vision, ano po, in two separate ways. Ano po, so magkaiba po yun ng ways. Ang dreams, syempre, ay, kumbaga, ang vision, para ka nananaginip ng gising. Nagigets po ninyo, ang vision ay para ka nananaginip ng gising. Ano po, pero hindi yung tumulala ka dyan tapos may nakita ka ng grabe. Ano po, yun po ay aware ka sa paligid mo, sensitive ka. Ano po, because I experienced to have this kind of visions, ano po, na para bang ando doon ako mismo. Ano po, nandoon ako mismo sa sitwasyon, I saw the situation. Kasi the first time that I encountered this vision, naalala ko is ang pinakita sa akin ng Panginoon is si Ate Lindsay. Ano, nung time kasi na yon ay pinagbabawalan pa si Ate Say na pumunta ng church. Ano po, so parang isolated siya for over 2 years. And then, tinuturuan ko lang siya online. Ngayon, may one moment na pumunta sila ng family outing, ano po, and then pagpunta nila ng family outing, nandun lang naman ako kay La Lola, samot na parang ako nag-speak in tongues lang ko, rabarashia, rarabahaya. Tapos sa patitig lang ako dun sa Four Seasons, siguro alam niyo naman po yung Four Seasons, di ba? Yung mga lola natin, yung mga old, mga houses, yung mga ancestral house, lagi may mga Four Seasons na nakalagay doon. At mayroong parang kubo doon na maliit. Tapos alam niyo po yung kubo na yun na tinitignan ko, para siyang izinom sa akin, sa aking mga mata. Ano po, izinom siya at napasok ako sa isang lugar na I am aware, nagising ako, I am aware sa nakikita ko at nakikita ko siya literal. Nagigets po natin. So sabi ko naman time na yun, anong ginagawa ko dito? So nandun daw ako sa sambahay or sa isang parang cottage, ano, nakikita ko si Ate Say, ano po, naka-earphone siya in that very moment, tapos minessage ko siya. Ano, at sabi ko sa kanya, Ate Say, the Lord shows me today na ikaw ay nasa cottage at hindi ka makarelate sa iyong mga kapamilya. Ano, kasi they are doing worldly things at ikaw nakikinig ka lamang ng worship song through earphones. At sabi ko, nandiyan ka lang, nakasettle ka lang sa isang gilid. And she confirmed it. Sabi niya, oo pa, alam mo, nahirapan ako mag-adjust para sa kanila. Alam mo yung para akong alone, para akong hindi kasama nila, or para akong hindi connected sa kanila. So, that is vision. Ano po, ganun po yung vision. Ngayon, ito naman po ang dreams. Ang dreams, malamang tulog ka. Dreams nga eh. Iba po, panaginip. So, sa dreams, ito naman po yung experience ko. Ano po, hallelujah, na nakatulog ako one moment. Ano po, hindi pa po ako pastor, hindi pa ako leader that time. Yung kumbaga parang ito pa lang yung moments na alas 3 ng hapon, nag-i-speak in tongues ako. Alas 6 ng hapon, mag-i-speak in tongues ako. Kasi sabi ko, yung mga witches nga eh, alas 3 ng hapon, alas 6 ng hapon, alas 12 ng gabi, sila ay nananalangin. Sabi ko, ba't di ko kaya gayanin? Ako, ano kayo meron doon? Pero, syempre, hindi mo gagayanin yung pagiging mangkukulam nila. Ano po, nagpe-pray din ako ng mga time na yun. Sabi ko, powerful pala yun. Doon ko nararamdaman yung parang may oil na tumutulo sa akin, ganyan. And then suddenly natulog ako sa bahay nila Lola. Alam ko po, aware po ako na nakatulog po ako doon sa parang sopa na kahoy. Ano po, hallelujah, yung literal na laging nasa salas ng mga old houses. Ano po, may kahoy doon na pwedeng higaan. So nakahiga po ako doon and tinatawanan ako ng spiritual father ko nung nagising po ako. Sabi niya sa akin, alam mo Dave, ang ganda-ganda ng tulog mo. Alam mo yun, nasisikatan na ng araw yung mga mata mo. Pero hindi ka pa rin nagigising, tulog na tulog ka doon. Ang sarap-sarap ng tulog mo, ang at peace ang tulog mo. Tapos tinititigan lang kitang ganun. Sabi pa nga daw niya, ginaganon niya raw yung sinag ng araw, pero hindi raw ako nagigising. Pero hindi niya po alam, in my dreams, naku po, nakikipagdigmaan na ho ako, hindi ko na alam kung patay na ba ako, hindi ko alam kung ano, sabi ko sa kanya, Hans, bakit hindi mo ako ginising? Sabi niya, aba malay ko ba? Eh hindi ka naman naharo, hindi ka naman nahilik, hindi ka naman, alam mo yun, at peace ka lang doon, nakahiga ka lang, ang sarap-sarap ng tulog mo doon. Sabi ko pa nga sa sarili ko, ang sarap-sarap ng tulog ni Dale. Samantalang ako hindi ako makatulog ng ganyan. Sabi ko, Pas, kung alam mo lang, Diyos mio, pagising ko, alam mo yun, kinakapa ko yung sarili ko. Sabi ko, Lord, thank you, buhay pa ako. Kasi yung kamay ko hanggang dito, para ako naka-gloves ng yelo. Sobrang lamig po niyan. Ganon din po sa akin paa. Sabi ko gano'n, kinurot-kurot ko. Sabi ko, Lord, thank you, buhay pa ako, ganyan. Pero alam niyo po, in my dreams, para akong binabacuum ng isang energy. Alam niyo po yung para akong binabacuum, hindi po ako makaalis doon sa aking hinihigaan. Pag tinaas ko po yung kamay kong ganyan, naiiwan po yung aking kamay physically. Pero
alam ko na yung kaluluwa ko, alam mo yung parang ang hiniwalay sa katawan mo. Sabi ko, ba't ganun? Ba't ayaw sumama ng kamay ko? Sabi ko, ganyan, parang invisible na ako. Yung kamay ko nakababa pa din. Ano sabi ko, ano bang gagawin ko dito? Tapos parang, there is force na gusto kong bumangon, pero tinutulak ako papunta doon sa pabalik sa higaan ko. So, para akong naka-vacuum. Sabi ko, Lord, siguro patay na ako. Ikaw nang bahala sa akin. Alam niyo po ang ginawa ko dahil hindi ko na po kaya. Wala na akong alam na gagawin. Di ba? Naaalala ko, ang sabi doon, pag na-sleeping paralysis ka, igalaw mo yung dulo ng paa mo. Huwag yung kamay kasi mahihirapan ka, mapapagod ka. Yung dulo daw ng paa, ganyan-ganyan. Ginawa ko na pong lahat yun. Ginawa ko ng lahat. Nag-in Jesus name na ako sa isipan ko, pero hindi pa rin ako mabalik-balik sa aking katawan. Alam niyo, sabi ko, siguro nga patay na ako. Parang tinanggap ko na lang. Sabi ko, Lord, kumikit na lang ako. Lord, bahala ka na. Tapos alam niyo, para akong nakatulog. Para ako napunta sa deep REM. Ano po, na napakaliwanag daw. Sobrang liwanag. At may nakita po ako dong lalaki na napakahaba po ng suot niya na kulay white, na ang kanya pong kamay ay napakaputi, na parang liwanag, na sobrang kinis. Pero hindi ko nakikita ang kanyang muka. Alam niyo, nakikita niyo lang dito. Hanggang dito lamang pababa. Pero in my mind, sabi ko raw, alam kong ang Panginoon yung na-encounter ko that time. And then the Lord shifted something in me. Napunta naman ako sa sinaunang panahon. Sabi ko, anong ginagawa ko dito? Diba? Pagdungaw ko ng bintana nila Lola, sabi ko, ala, nasa na yung ibang bahay? Nawala na yung kalsada, nawala na yung mga sasakyan. Tapos doon daw sa katapat namin bahay, ancestral house, may dalawang upuan na parang pangking. Tapos may dumaan na mga babae na nakakimona. Sabi ko, napunta na ako ng mga panahon ng Kastila. Kung gano'n, bakit ganito na yung nangyayari sa akin? Natulog lang naman ako, ba't ako nakarating dito? Ano mo yung ganong isip na, alam kong gising na gising at alive po ako. Sabi ko, bakit ako napunta dito? Tapos sinahanap ko yung pintuan ng bahay, wala po akong makitang pintuan. So ang ginawa ko na po, humiga ako ulit, bumangon ako ulit, humiga ulit ako, bumangon ulit ako, humiga na naman ako at bumangon na naman ako, hindi pa rin ako makabalik. Sabi ko, Lord, ano po bang ginagawa ko dito? Then suddenly, I hear na para akong nasa ibabaw ng bahay, para akong nasa second floor, at sa ilalim ng aking tinutuluyan, yung sa sahig ng aking tinutuluyan, naririnig ko po yung boses ng aming isang kabataan na anak ng aming isang member dun sa unang church pa yon. Ano po, naririnig ko na para sila nagsusungitan. Parang yung anak niya ay mas may authority pa sa kanya. Na naririnig ko yung batang babae na yun na sinasabi niya na ano ba yun? Ano ba ganyan? Para sila nagtatalo, para sila nag-aaway. And then suddenly, sabi ko noon, Lord, patawarin mo po ako. Magbabago na po ako. Ibalik mo lang ako sa katawan ko. At nag-bow down ako ng gano'n na para akong Muslim. Ano po, and then pag gano'n ko, nagising ako sa aking katawan. Ano po, para po akong ang layo-layo ng aking pinuntahan. At sabi ko, Lord, thank you, boy pa ako. Nagmamadali po akong bumaba. Ano po, kasi sabi ko noon, Pas, hindi niyo man lang ako ginising. Ano po, sabi ko, grabe yung panaginip ko, pero natatandaan ko lahat ng panaginip ko, well recorded. Alam nyo, para ma-confirm yung panaginip ko na yun, kinausap ko yung narinig kong boses na yun, kinausap ko yung nanay. Sabi ko sa kanya, Ate Christine, magsabi ka nga sa akin, ano ang nangyari sa inyo ni Ate Yuni? Ano, yun po yung batang babae. Alam niyo po, anong nangyari sa kanya, umiyak po siya. Ano po, at kinuwento niya na 3 days ago, bago ko daw po siya kumprontahin, kasi sinabi ko na para kayo nag-aaway, para kayo may pinag-aawayan, may pinagtatalunan kayo na hindi ko maintindihan. Sabi kong ganon. At kinonfirm niya, umiiyak siya at sabi niya, hindi ko nga po alam sa anak ko, bakit po nagiging ganon siya, na para pong siya pa ang nanay. At nag-aaway daw sila sa baba ng bahay nila. Sabi ko, so ibig sabihin niyo, napuntahan ko ay yung bahay nila, literally. Ano po, at narinig ko kung ano ang kanilang pagtatalo 3 days ago. Imagine nyo, binalik ako ng Panginoon 3 days ago na naganap yung mga trouble na yun. And hindi lang po yun one time. Meron pang isang time na ako po ay nanaginip, na ako po ay may pinuntahang isang bahay na alam ko yung lahat ng details. Alam ko yung pintuan. Sabi ko, ito yung pintuan, may mga kurtina, ganyan, may upuan na ganito. Tapos para daw po ako nasa dingding. Para ako nasa loob ng dingding. Alam mo yun, para akong mukha na nakaganon. At pinapanood ko yung lahat ng nangyayari sa bahay na yun. At nung na-share ko siya, parang there is something in my heart na nagkaroon ako ng urge in my heart na i-share ko daw po yung story na yon, or parang i-share ko yung panaginip ko na yon. And nagulat na lang ako sa sinabi ng isang member namin na kasama ko. Sabi niya,
Pas, nararating mo yung bahay namin? Eh hindi ko pa nararating yung bahay nila. Sabi niya, yun na yun, pas. Sabi niya, as in, yung detail na sinabi mo, yung kortina, yung pinto, yung kusina namin. Tapos sabi ko pa, may lumabas na lalaking medyo chubby. Nagganon pa dun sa may pintuan. Tapos sabi ko, nagkakamot pa nga ng tiyan eh. Sabi niya, ha? Eh, dada ko yun. Tatay ko yun eh. Sabi niya gano'n. Sabi niya, bakit ka nakapunta doon? Paano nangyari yun? Bakit mo napuntahan yung lugar na yun? And doon siya nagtataka kung paano ko rin po napuntahan yung lugar po na yun. At sabi ko, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko lang, napuntahan ko siya. Ang alam ko lang ay pinapuntahan siya sa akin ng Panginoon because I know that there is something that God is going to do. Ano, alam niyo po, after a week, kami po ay nag-Bible study sa kanilang bahay at inopen ng kanyang magulang yung kanilang Bible study group. Kaya pala nakita ko yung bahay na yun at nakita ko na may parang fellowship at kami ay nandoon lahat. So that is dreams. Ano po? Ibig sabihin, specific. Pero lagi nyo pong tatandaan na pagdating po sa panaginip, may mga panaginip po na logic, may panaginip na parabolic, at meron pong specific. Pero lagi nyo rin pong titingnan kung ano po ang inyong work or ano po ang inyong trabaho doon sa panaginip. Katulad po ng sinabi ko sa inyo, may mga panaginip po ako na napapasok ako sa katawan ng iba. Nagigets po ninyo? Yung unang-unang dreams na na-experience ko, na ako po ay nasa panaginip at ako raw po ay may bracelet na rasta. Alam niyo yung rasta bracelet, yung may kulay siya na green, black, and red, na parang, basta uso yung dati dito sa Pilipinas yung parang hinahabi-habing ganon. Tapos tumingin ako sa kamay ko at yung rasta na yon na bracelet ay meron daw pong parang yung sa zombie na may mga black-black na parang mga ugat-ugat na ganon sa paligid. And alam ko in my mind na curse yung bracelet na yon. And then one time, nag-scroll ako sa Facebook, yung mismong tayong yan, Mrs. Beb. Ganyan yung tayo ng kaibigan ko at naalala ko yung kamay. Sabi ko, ito yung kamay na nakita ko sa panaginip ko. Yung yun. Sabi ko, teka, i-message ko nga siya. Sabi ko, be, meron ka bang rasta bracelet? Sabi niya, oo, be, paano mo nalaman? And then sabi ko sa kanya, that bracelet is a curse bracelet. Ah, ganun ba? Eh, sabi ko, ngayon, can I have more information about that bracelet? Sabi ko, saan mo binili yun? Sabi niya, bumili kasi ako nun sa Quiapo, pang Lucky Charm. Okay. Sabi ko, okay. And then afterwards, sabi ko, naging lucky ba ang buhay mo? Sabi niya, actually hindi. Maraming beses na sunod-sunod na muntik na daw siya masagasaan ng truck. 'Di ba? Marami daw nangyari sa pamilya niya. Nagkaroon ng mga nagkasakit, na ospital, and so on and so forth. Sabi ko, ayun. Yun yung minimi ng Panginoon. At sinabi ko sa kanya, Ben, napanaginipan kita, yung bracelet na yun, at nasa katawan mo ako. Tandang-tanda ko yung kamay mo kasi tiningnan ko pang mabuti. Sabi ko, hindi ito kamay ko. Hindi ito ang aking kamay. At aware ako doon. That is not my hand. Sabi ko, pambabae itong kamay na to eh. Sabi ko, hindi ito kamay ko. Sabi kong ganun. At wala akong rasta bracelet na ito. Ano po, at nakita ko yon at in-explain ko sa kanya. And sinabi niya na lang sa akin, thank you Lord, at nawala na. Thank you Lord, at nawala na yung bracelet na yon. Kaya pala, muntik-muntik na yung buhay ko, ilang beses na, kung hindi lang daw 10 beses. Simula nung nabili niya yun. Ang sabi daw ay protection bracelet or lucky charm bracelet. Pero parang hindi naman daw siya sinuwerte. Parang lalo daw siyang minamalas. Ano po? Hallelujah. So that is the power of dreams. Ano po? Kaya kailangan sa mga nananaginip or mga dreamer natin, katulad ni Joseph, kailangan po aware po kayo para po yung ating pong panaginip ay hindi po magmukhang ewan. Hindi po yung laging, nakita ko si Sis Ann, nakita ko si ganito. Alam niyo, sometimes you see somebody that is interpretation. Minsan, ang minimin ng Panginoon ay hindi yung specific na nakita mo. Sabi ko nga, sometimes it is logic. Halimbawa, sa panaginip ko, nakita ko na si Sis Beb ganito. Pero ang nire-represent niya pala, mothering. Minsan nakikita ko sa panaginip ko si Pastor Carl, ang ginawa sa akin ay inilay hands ako. Ano po? So, Father. Na ang ibig sabihin na representation siya ng Panginoon. Ano po? In-encounter ka ni Lord sa panaginip mo at nilay hands ka niya. Nagigets po natin? So, ganun po yung interpretations of dreams. Hindi lang siya specific na ito yung sinabi or ito ganito or ganyan. Nagigets po natin?
Hallelujah. Parang like for example, katulad ng panaginip po ni Peter at saka ni John. Ano yung panaginip po ni Pedro na meron pong malaking parang telang kulay white na bumaba at nandun po yung hindi kinakain na mga hayop at yung kinakain ng mga hayop. Pero ang minimin po ng Panginoon ay hindi hayop. Nagigets po ninyo, hindi hayop. Ang minimin niya, Gentile and Jew. Diba? Kinakain at hindi kinakain, pero ang minimin niya ay Gentiles and Jew. At sabi doon ng Panginoon, kumain ka, kahit alin dyan, pwede mong kainin. So doon, na-realize ni Peter, nung pumunta siya doon sa lugar nila, Evangelist Philip, doon niya na-realize na, okay, ito pala yung minimin sa akin ng Panginoon. Ito pala yung minimin sa akin ni Jesus. O ito pala yung minimin sa akin ng Lord na panaginip. Hindi pala siya literal na mga hayop yung aking nakita. Ang nakita ko pala doon ay ang nire-represent pala ng mga pagkain na yon ay mga tupa or mga tao, 'di ba? Ang pagkain ay ang pagkain ay hindi ko ma-explain. Alam mo, ang isda ay pagkain, tama po ba? At tayo po ay mga fish. Tayo mga tao, we are represented as isda. So it means para siyang pagkain. Kaya pala may sinasabi na may isdang hindi kinakain at may isdang kinakain. Yun pala ang minimin ng Panginoon doon sa interpretation na ito pala ay Gentile at ito pala ay Jew. At sabi doon, and they were baptized by the Spirit. At ang sinabi ng Panginoon interpretation is, Pedro, ibautismo mo sila sa banal na espiritu, mapa-Jew or mapa-Gentile man, wala kang pipiliin kahit sino. Diba? Nakita natin yung power ng interpretation of dreams. So, hindi porket ito yung napanaginipan mo na may masasagasaan, ganito, ganyan, ganyan, yun na yun. Intindihin mo pong mabuti. Or kung hindi mo po naiintindihan, huwag mo pong i-interpret. Basic. Itanong mo sa leader mo. Magtanong ka sa mga well-equipped na mga leaders para maintindihan or ma-emphasize sa iyo yung tamang interpretation of dreams. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. Diba? Parang like for example, naalala ko na meron akong panaginip din dati na ako raw po ay parang naglilid daw po ako ng isang daan. Nasa kanan ko raw ang aking kapatid at nasa kaliwa ko ang aking pinsan. Yung way na yon. And I realized, dumating sa pagkakataon na sinabi sa akin ng leader ko dati, kasi goods naman din siya interpretation, sabi niya sa akin dati na Dave, merong ipinapagawa sa iyo ang Panginoon pero hindi ko pwedeng sabihin ngayon. And ito na yun. Ito na yung walk in the Jesus road. Kaya siya road ang pinakita sa akin na nagle-lead siya doon sa parang napunta ako sa panahon ni Adan at ni Eva na mayroon daw dong puno na kapag tiningnan ko siya at the level eye, meaning nakaganyan, ang tingin ko raw po ay patay. At kapag tumingila ako na ganon, ang tingin ko raw po ay napakaganda at napakayabong. Diba? At alam niyo po, ang minimin ng Panginoon sa dream ko na yon, yun po yung gift na ibinigay sa akin ni Lord. For me to walk in that Jesus road, ang gusto ni Lord, magkaroon ako ng sharp eye. Kasi nung time na nakita ko yon, bigla ko raw naalala si Adan at si Eva kasi yung pinsan ko ay medyo maligalig yun eh. Nakita ko daw kumakain, nasabi ko daw sa kanya, itapo mo yan. Hindi tayo nandito para kumain ng mga prutas na yan at saka lason yan. Nakita ko in the realm of the spirit na yan ay lason. So ipinapakita sa akin ng Panginoon na sharp eye ang binigay niya sa akin. Through my naked eye, kaya kong makakita ng mga spiritual na mga bagay or spiritual na spiritual na nangyayari sa buhay ng ibang tao. Diba? I was remember last week, merong pumunta doon, Sabado din yun, nag-practice sila ng gitara. And then pagpasok pa lang ng tao na yon, ay sinabi ko sa kanya kung ano yung mga bagay na pinakita sa akin ng Panginoon. At sabi niya, nung pag-uwi, ang sabi niya sa aming MD, grabe naman yung pastor ninyo, ba't ganun yun? Di ba, paano niya nalaman yung mga bagay-bagay na yun? Samantalang kakapasok ko pa lang naman at hindi naman kami ganun katagal na nagkaroon ng contact. Nasa loob siya at nagpa-practice tayo. And that is the power of dreams and that is the power of vision, people of God. So Holy Spirit never speaks to you that is contradicted the Word of God. Lagi niyo pong tatandaan, ang vision at dreams, hindi yung contradicted sa salita ng Panginoon. Nagigets po ninyo? The basis is the Bible. Hindi siya contradicted sa word ng Panginoon. So when God shows you something, it will never contradict the word of the Lord. Nagigets po natin? It will never contradict the word of the Lord. Diba? Like for example,
I have this dream na ako raw po ay napunta sa isang lugar ng mga witches. Ano po, sa isang lugar ng mga witches at ako raw po ay nag-i-speak in tongues in that moment. And then the Lord given me the word authority. Ano po, at sinabi doon ng Panginoon, even in the valley of the shadows of death, you will fear no evil. Alam niyo po, sali po na ako yung matakot kasi ako yung nasa lungga nila. Sila po ang natakot sa akin at sabi sa akin ng witch, huwag ka nang pupunta ulit sa bahay na ito. Lumabas ka, lumayas ka. Bilis! Yun yung sinabi niya. Ano po, and that is a confirmation of God's authority in my life. Ano po, at simula ng araw na yon, sabi ng Bible or sabi ng Panginoon sa akin, nak, mag-fasting ka, one full fasting. Ibig sabihin from 12 midnight to 12 midnight. 12 midnight ngayon hanggang kinabukasan ng 12 midnight, nag-fasting po ako, and at 3 p.m., I saw and I experienced in my own eyes, in my own hands, the touch of the Lord. Ano po, na nagmi-minister ako, and then suddenly the glory of the Lord falls on the place where I am ministering. Ano po, na biglang may nag-speak sa mind ko na sabi niya, mag-ask ka sa kanila kung sinong gusto ng prayer, papuntay mo sa unahan. And nauna yung kapatid ko, hindi pa siya lumalapit, bigla na lang siyang na-slain. Ano po, at sabi ko, wow, thank you Jesus. Ito yun. Ano po, hallelujah. Hindi ko siya pre-practice, hindi ko siya alam, wala akong idea, pero ang pinangawakan ko lang ay yung salita ng Panginoon na meron ako. Ano po, and it will never contradict the word of God. Ano po, sabi ng Panginoon, God given us authority over serpent and scorpions, and the Lord shows me that I have authority over witches, over demons. And starting that day, I started doing deliverance. Nagigets po natin, hindi po ako nag-practice para magkas ng deliverance. I experienced that God shows me in dreams that I have authority, and it is what it is. Ano po? Hallelujah, Jesus. So, this is the 4 ways the Holy Spirit speaks in our lives. Ano po? Lagi niyo pong tatandaan na ang banal na Espiritu ay may 4 na kayang ways para magsalita sa inyo. Una, through words. Hallelujah. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon or ng Bible verse or ng Word of God. Sometimes may mga panaginip tayo na may Bible verse doon. Sometimes may mga nakikita tayo na mga nagpa-pop up sa mind natin na Ephesians chapter 4 verse ganyan. Tapos pag tiningnan natin, alang galing, ito yung message ni Lord. So that is the way of the Holy Spirit to speak in us. Sabi dito, it is the foundation of your gift. Ibig sabihin, kapag tayo po'y nakakakita ng mga Bible verse sa panaginip, nakakita tayo ng mga Bible verse sa ating pong vision, ang tawag daw po doon ay foundationing. Ibig sabihin, pina-foundation ka ng Panginoon para sa mas higher na gift. Nagigets po natin? Pina-pound ka ni Lord or binibuild ka ng Panginoon na maging reference mo yung Bible. Kaya nga sinasabi ng iba, ano po, ng mga walang idea, sasabihin nila, kapag napanaginipan mo yung ahas, ano yun, negative yun. Pero ako na ho ang magsasabi sa inyo, hindi po lahat ng panaginip nyo na may ahas ay negative. Because the Bible also says that we need to be as wise as a serpent and maging maamo katulad ng dove. Diba? As gentle as the dove. So ibig sabihin, serpent has two interpretation. And our dreams is very crucial because it has 2 interpretations. Diba? Kapag nakakita tayo sa dreams ng lion, sometimes it is like roaring lion, devouring lion, or the roaring lion of Judah. So that has 2 meaning. Nagigets po natin mga kapatid. I hope you learn, people of God. So that is how the Lord speaks to us through words, through word of God. So sometimes, alam niyo po, nung nagsisimula pa lamang ako, I was searching biblical verses. Halimbawa, sa panaginip ko may nakita akong snake, ano po, and I was searching for verses about snake. Hindi ako naghahanap ng anong ibig sabihin ng snake. Ang hinahanap ko verses about snakes, about scorpions, about this. And then, binubuo ko yung puzzle ng panaginip na ibinigay sa akin ng Panginoon until I learned na ganito pala yung interpretations of dreams. Nagigets po natin. So the verse or the Bible verse or the Bible is the interpretations of your dreams. So that is the foundation. Ano po, wag tayong magmema-mema lang na nag-pray ako and then the Lord says this, the Lord says that, Diba? Hallelujah, Jesus. Kung sa panaginip mo, halimbawa, or sa vision, may nakita ka pong palayo,
and then mag-search ka ng mga verses. Lord, ano po ba ang nais mong sabihin sa palayok na ito? Ano po ba yung mga verses about sa palayok? O ang palayok ay katulad po ng isang kagamitan sa bahay. And it represent us as a vessel. Maaring para kanino ba itong palayok na ito? Sino ba ang tinutukoy ng palayok na ito? Dapat alam mo. Kung ang palayok na pinakita sa'yo ng Panginoon, ang tinutukoy ay ikaw, maaring ikaw, ganun ka sa spiritual. Para kang isang palayok na kapag binagsak ay maaari kang mabasag agad-agad. Nagigets niyo po yung interpretation? So that is how we interpret the word, through the word of God. Interpret the word with the word of God. Huwag na tayong magmema-mema. Ang sinasabi sa akin ay palayok, tapos ang sinasabi sa akin ay di ba? Hallelujah, Jesus. Halimbawa, nakakita kayo ng kawayan, wala naman kayong masusearch sa Bible na kawayan. Tingnan nyo naman yung characteristic. Ano po ba ang characteristic ng kawayan? Kapag ka po bumabagyo, sumasabay lamang ang kawayan sa sayaw ng buhay. So maaaring yung sinasabi sa inyo ng Panginoon, bakit nakita mo yung bamboo, maging katulad ka ng bamboo, na habang ikaw ay tumataas, ay mas lalo kang yumuyuko or nag-humble down, hindi yung habang tumataas ka, pataas ka rin ng pataas, nagiging prideful ka na. Ano po? So nagigets po natin yung interpretation. So when you saw in your dreams a bamboo, it represents to a strong personality of a bamboo na kapag may storm siya ay sumasabay lamang sa flow at hinahayaan niya lamang. Nagigets po natin kapag humangin papunta sa kabila, nandun din, pag humangin sa kabila, nandun din. So that hindi po siya basta-basta natitinag dahil sa kunat ng kanyang body. At every time na siya'y tumataas, it represent also humility. Habang ang bamboo ay pataas ng pataas, lalo silang bumababa or yumuyuko ng yumuyuko. So that is the interpretations of bamboo. Paano naman po kapag nakita namin sa panaginip ay puno ng nyog, pastor? And no other walang ibang sinabi sa amin. Yung puno lang ng niyog, parang I was looking at the coconut tree. So what is the characteristic of a coconut tree? Siya po ay nagagamit sa lahat. Ibig sabihin siya ay useful to everything. Ang kanyang dahon, ang kanyang mga tingting ay nagagamit na walis tambo. Ang kanyang pong dahon ay nagagamit na pandingding. Hallelujah. Totoo yan, walang sayang, nagagamit siya pang bahay, nagagamit siyang upuan, nagagamit siya sa at ang tawag sa kanya ay the tree of life. So ibig sabihin, ang nais sabihin sa inyo ng Panginoon, this is what I want you to see, the tree of life, and that is the Lord Jesus. He is the tree that gives life. Are you with me, people of God? Am I teaching you right today? May natutunan po ba tayo? Natutuho ba kayo? So I believe in the Lord that soon in time, magugulat na lang ako, ay nakikita nyo na in your own eyes yung trap na para sa inyo. Hallelujah, Jesus. So next is wisdom. Nature of the Holy Spirit in us, more of word, more of wisdom. So pag sinabi daw kong wisdom, it is a combination. Lagi ko ang sinasabi, wisdom is the combination of understanding and knowledge. Knowledge plus understanding is equals to wisdom. Because wisdom is the application of knowledge and understanding. Hindi natin masasabi yung wisdom na hindi natin naintindihan. Wisdom is understandable. Wisdom is found in knowledge. Nagigets po natin? Ito pong i-share ko sa inyo ngayon, it is a product of knowledge about having a dreams. It is an understanding kasi na-experience ko siya. So I understand the flow of the Holy Spirit and then I can teach you the wisdom to have it as well. Nagigets po natin? So nature of the Holy Spirit in us that has more of word. Ito daw po yung ine-interpret sa atin ng Panginoon through wisdom. Yung parang nakikita natin. Na oo nga no, this is the character of the tree. This is the character of the bamboo. Na habang siya ay tumatayog, mas lalo siyang yumuyuko. And that is how we interpret. Ang tawag doon wisdom. Kaya minsan po ay magbasa-basa din tayo ng mga makakatulong, instead na magbasa ka ng pocketbook, magbasa ka or manood ka ng reels, try nyo rin po mag-aral. Pag-aralan nyo rin yung mga hayop. Hallelujah, Jesus.
Hindi pag-aralan tumingin ng hayop. Pag-aralan niyo po yung mga hayop. Ano po ba ang characteristic ng owl? Ano ba ang characteristic ng eagle? Bakit binabanggit dun sa Bible na you soar like an eagle? Kasi ang characteristic po ng eagle, siya po ay hindi po siya sumasalubong sa hangin. Siya po ay nag-a-above the wind. Hallelujah, Jesus. Kasi doon siya nakakapag-rest. And then sometimes, yun po yung kulang sa atin. Kapag tayo nasa sitwasyon ng ating problema, mag-above ka dun sa problema na yun para makitaan mo siya ng solusyon. Diba? Sometimes, nagpapadala tayo dun sa agos ng problema kahit pwede namang hindi. Nagigas po natin? So that is how the Lord interpret dreams. Nagigas po natin, mga kapatid? And that is also how we interpret vision. Wala naman pong pinagkaiba yun. Mapa-vision or dreams, pareho lang yun. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang vision at ang dreams ay dalawang lenses ng prophecy. Ano po? The night vision is the dream and the day vision is the vision himself, the eye of the prophecy. Okay? Number 3 is whisper. Is when the Holy Spirit speaks to us directly. Ito po yung parang may naririnig ka na para bang may humuhuni, may bumubulong sa iyong sarili. Diba? Like for example, ito po ay na-experience ko na one time na ako po ay dumaan sa Makati. Ako po ay may nakita doon naka-wheelchair. Parang wala naman sa puso ko na tulungan itong tao na to. Pero paglampas ko sa kanila ng mga 2 dipa, may bumulong sa akin at ang sabi niya sa akin, anak, balikan mo sila at ibigay mo yung pagkain mo. Tapos nakipag-argue ako sa mind ko, sabi ko, Lord, nagugutom na ako eh. Sabi niya, anak, mag-fasting ka na lang muna. Kasi yung gutom mo, hindi mo matutumbasan yung gutom na meron sila. So I don't have a choice, bumalik ako. Diba? At yung lagi kong sinashare sa inyo, na 7 a.m. pa lang ng umaga, I'm not a morning person, ginising ako ng napakalakas na tunog na hindi ko alam kung saan nanggaling. Sabi niya, anak, bumangon ka. Sabi ko, bakit Lord? Nakapikit pa ako, bakit Lord? Sabi niya, bumangon ka, sabi. Diba? Pagbangon ko, okay Lord. Nag-pray muna ako, Lord, thank you Jesus, sa impression Holy Spirit. Sabi niya, mumulat ka. Pagmulat ko, oh Lord, nandito yung bigasan namin. O ayan, sumando ka ng 7, dali mo sa tao na to, ganyan-ganyan. Yung pera mo, ibili mo ng ulam. Ha? Diba, sino bang hindi magigising no na yung natitira mong pera, ipapabili sa'yo lahat ng ulam at daling ko daw doon. Pero, pagdating ko doon, mas lalo ako na-amaze doon sa Panginoon at alam kong siya yun. Kasi pagdating ko pa lang doon, pagkatok ko pa lang at nakita niya yung dala kong bigas, umiyak na kagad siya. Hindi man lang niya ako pinapasok muna. Iniyakan niya na ako sa may pintuan. Sabi niya, oh, thank you Lord, kasi gato. Sabi ko, papasukin mo muna ako sa bahay niyo, pwede? Di ba? Hallelujah. Sabi, papasukin mo muna ako para makapagkwentuhan tayo. Diba? Tapos pinagtimpla niya ako ng kape at sabi niya, Kuya Dave, alam mo ba, 5 a.m. in the morning pa lang kanina, tulog pa po ang mga bata. Nananalangin po ako dito sa baba, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, wala na po kaming pansaing. Nung isasaing ko po ngayong umaga na ito ay last na at ang ulam po namin ay wala pa. Ano po? At pagdating doon, pinanalangin ko rin po siya. At alam niyo po, nung gabi rin pong yun, pinagpala po sila ng Panginoon na napakarami, nagpadala ang kanyang biyanan na napakaraming ulam. May isda, may hipon, may ganyan. At inambunan niya pa sa bahay. Sabi ko, Lord, grabe ka. Ito pala ay waste mo lang para kami ay i-bless ng ulam and waste mo lang din para pagpalayan itong tao na to. Ano, kaya maging sensitive tayo doon sa whisper ng banal na Espiritu sa atin. Huwag nating mamaliitin yung whisper na yon. Mahina lang yon, pero grabe yung impact nun kapag ginawa mo. I was remember na meron pang isang time na nakaupo lang naman ako, alam mo yun, out of nowhere, nag-speak sa akin, anak, diba nakita mo yung ano na yan, magbigay ka dyan ng 1,000. Lord, 1,000 na lang yung laman ng aking bangko. Ano, sabi niya, hindi, send mo. Ano po, and then pagka-send ko, sabi ko, okay, wala na akong pera, bye. Di ba? Ganun na lang, okay, wala na akong pera, bye. O sige, hindi na lang ako lalabas ng bahay. And then suddenly, natulog ako. And then pagising ko, may nag-teng. And then nakita ko doon, sabi ko, nanlaka yung mata ko. Sabi ko, Lord, waste mo lang pala yun para pagpalain ako ulit. Kaya pagdating sa mga ganyang whisper ng Panginoon, very sensitive ako po dyan. Ano po, kapag nag-whisper ang Panginoon in my ears, I am very sensitive because I know it is to bless other or to bless me. Yun lang po yun. Ibe-bless ako ni Lord or ibe-bless ng Panginoon yung iba sa pamamagitan ko. Ano, yun yung 3. Ano po, at number 4 ay wonders. Ano po, yung parang
nakakamangha. Ano po, ang wonders, ang ibig sabihin niya po ay para siyang ano ba to, nakaka-amaze. Alam mo yon, yung parang narinig mo lang naman yung story niya, pero parang ikaw nag-wonder ka sa kanya. Alam mo yung para kang namamangha dun sa sinasabi ng Panginoon, and the Lord convicted you na i-give mo yan. Alam mo yun, para kang na-hypnotize ni Holy Spirit na you need to give it, you need to do it. Nagigets mo ninyo? So that is the 4 ways of the Holy Spirit na nakikipag-usap sa atin. Okay, tandaan niyo po yung 4 na yun sa pamamagitan ng Bible verse, sa pamamagitan po ng wisdom, ito po yung mga natutunan natin at naituro sa atin. Sa pamamagitan ng whisper, naririnig mo kung ano yung command na sinasabi niya, at sa pamamagitan ng wonders. Ano po? Sa whisper, kasama po yung conviction. Yung parang there is something inside of you na parang kapag hindi ko ito ginawa, parang mapapahamak ako. Alam mo yun? Kapag hindi ko to sinunod, parang finish na ako agad. Alam mo yun? Di ba? Kaya kailangan ko itong gawin. Sa ayaw man o sa hindi. Di ba? Sa gusto man nila o hindi. Gagawin ko ito. Ano po? So we cannot teach vision and gifts, but we can teach you to position yourself. Lagi niyo pong tatandaan, hindi ko po kayo kayang turuan na makakita in the realm of the Spirit because it is a gift. Binigay yan ng Panginoon. Ano po? Hallelujah. Ito po ay regalo ni Lord. Pero kaya ko po kayong turuan na i-position ang inyong mga sarili para makareceive ng gift of prophecy or para makatanggap ng regalong yon. Because prophecy is not given to those who are ambitious. Ang prophecy ay binibigay doon sa mga tao na hungry, thirsty, at willing magpagamit kay Lord. Yung mga uhaw sa paglilingkod. Hindi po yung uhaw sa fame, uhaw sa yabang, uhaw sa masabing famous, and so on. Hindi po ginagamit ng Panginoon yan pagdating sa prophecy or sa vision. Ano po, are dreams and visions biblical? Ito po yung question. Ito po kaya ay biblical. Sige po, tingnan natin Acts chapter 2, verse 17 to 18. Sabi po ng Gawa, chapter 2, verse 17 to 18, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. So meaning to say, hindi na lang po gagamitin ni Lord ang mga kapastoran, ito po ay mga babae man o lalaki ay gagamitin ng Panginoon. At sabi dito, ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. So ang unang sinasabi niya, bakit lalaki? Mga kabataang lalaki at mga matatandang lalaki, kasi po ang lalaki ay pundasyon or sila po ang parang leader. Nagigets po natin, sila po ang ini-assign na parang leader. Ano po, at yung mga alipin na sinasabi doon, ito po ay tayo na mga hindi naman leader pero pwedeng gamitin ng Panginoon through dreams and vision. Nagigets po natin mga kapatid, don't misinterpret me, people of God. This is biblical or this is the word of the Lord unto us, na kailangan nating maintindihan na mabuti para po hindi tayo nagiging ignorant. Ano po, na kinakalaban natin kung ano yung sinabi ng Panginoon. Lagi niyong tandaan yung paalala ko nung una, hindi kinukontra ng Panginoon ang kanyang salita. Ito ay salita ng Panginoon at hindi niya ito kukontrahin para sabihin, hindi ko ginagamit ang prophecy sa panahon ngayon, wala ng prophecy ngayon, tumigil na yan, tumigil ka na rin. Ano? Hallelujah. Kasi yan ang nasusulat. Ano po? Tumigil ka na rin, kasi yan ang nasusulat. Ano po, hindi mo mababago yan kahit tuldok, period, comma. Ano po, yan ang nasusulat. Sa mga huling panahon or sa darating na panahon, lalaki, babae, kahit alipin. Di ba? So, ibig sabihin, hindi mo kailangan maging pastor kung ikaw po ay kalooban ng Panginoon na makagamit ng gift na yan, ay magagamit ka ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ano po? Thank you, Jesus. Ano, isa pa, one thing that I can share with you, let us move on 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 4. 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 4. Sabi po dito, hallelujah Jesus, kailangan ko pang magmalaki. Okay, chapter 12, verse 1 to 4. Kailangan ko pang magmalaki kahit wala akong mapapala dito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakakalipas.
Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain labang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. So dito, in-emphasize sa atin na kapag ikaw ay nasa dreams or nasa vision, para talagang aakalain mo na yun ay tunay na nangyayari. Pero magugulat ka na lang, bigla kang nagising, ay panaginip pala. Alam niyo yun? Parang akala mo'y tunay pero panaginip lang pala. Kaya po yung mga panaginip na mukha naman pong hindi tunay, huwag nyo na lang kung pansinin. Diba? Baka kulang ka lang sa pahinga. Nagigets po natin? Baka akala mo'y galing sa Panginoon, kulang ka lang pala sa pahinga. Ano po? Hallelujah. Ipahinga mo yan, bro. Baka kung ano-anong nakikita. Kasi Bible din po ang nagsabing, ang panaginip ay resulta ng ating mga iniisip. Baka sa sobrang dami mong isipin, kapatid, ang dami mo na rin panaginip. Dahil iniisip mo na maging kagamit-gamit kay Lord, na panaginipan mo, nagdi-deliverance ka, pero in the reality, wala naman pong anointing na binigay para makapag-deliverance. Naging ano ka lang, naging mukha ka lamang foolish or naging mukha ka lang ignorant. Diba? Kasi sabi ko nga sa inyo, kung totoo yung panaginip na yun ang galing kay Lord, may confirmation. Ano po, hindi word ang confirmation, actual ang confirmation. Katulad ng sinabi ko sa inyo, pinapanaginip sa akin yung authority, kinabukasan, nag-fasting ako, and then I saw the authority in my own hands. And even kayo, ay nakita nyo rin po kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ko, sa mga misyon na pinuntahan ko, sa mga lugar na aking napuntahan, sa mga churches na aking napuntahan. Hallelujah, Jesus. Di ba po? At sabi po dito, alam kong ang taong iyon ay dinala sa paraiso. Hindi ko lamang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Di ba lagi niyang ine-emphasize? Nakita niya raw yung isang lalaki na nasa paraiso. Ano po? O sa ikatlong langit. No? Bakit po kaya sinabing nasa ikatlong langit? Kasi alam niyo po ba na ang first heaven, ito po yung ating natatanaw. Ano po? At sabi ng Bible, in Ephesians, nandyan po yung ating mga kaaway sa himpapawid. Yan po ang unang langit. Kaya hindi lahat ng nasa langit ay banal. Ang unang langit ay demonyo. Bible po ang nagsabi niya. Ephesians chapter 10, Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Yung sa full armor of God, sinabi doon ang inyong mga kaaway ay nasa himpapawid lamang. Nagigets po natin, that is the first heaven. The second heaven is the universe. And the third heaven is the throne room of the King of Kings and the Lord of all Lords. Nagigets po natin? So, ibig sabihin, hindi natin kayang tanawin yung heaven. Kaya wag na tayo magmema-mema. Baka mamaya, nagkurte lamang na parang ano yung ulap, ay tayo'y talaga na mga, Lord, nagpapakita ka na, rapture na ho ba? Diba? Aray me. Hallelujah, Jesus. Baka demonyo na yan. Ano po, na nagpapakita lang sa'yo. Kaya nga sabi doon, wag tayo masyadong mag-basis sa mga sinyalis lamang. Kaya alam nyo mga kapatid, as a prophetic people, wag lagi tayo nakarely sa signs. Lord, kapag umulan bukas, magpipreach ako. Lord, ay hindi umulan. Kasi hindi nag-preach. Kasi sabi mo, Lord, ganito. Humingi ka ng signs pwedeng dayain niya ng kaaway. Nagigets po natin? Signs can be distorted by the enemy kasi narinig na sa'yo. Humingi ka ng sinyalis. Lord, humihingi po ako ng signs kung talagang siya na talagang iniibig ko, Lord. Lord, bibigyan niya ako ng sunflower. Binigyan ka ng sunflower, pero after nun, hindi ka na mukhang sunflower, mukha ka ng ube. Kasi pinagbugbog-bugbog ka na. Diba parang hindi kay Lord galing? Nagigets natin? Hallelujah, Jesus. Diba sa halip na parang kang blooming, katulad ng sunflower, ay nako. Hallelujah, Jesus. Baka hindi na po sunflower ang ibigay sa iyo. Baka yung bulaklak na crown na, yung pangburol. Ano po, bakit? Pinatay ka na pala. Ano po, kasi akala mo ay galing na kay Lord, hindi pala. Ano po, pain pala. Ano po, yung pala ang papatay sa iyo, akala mo yun na. Ano, talaga namang ikaw ay parang nakita mo na ang langit. Ano, talaga namang ito na ang aking iniibig. Pero ayun, dali ka ngayon. Diba? Nagigets po natin? Ano po, kahihingi mo ng sign. Kaya kapatid, parang awa nyo na. Huwag po tayong lagi manghihingi ng sign kasi baka mamaya po ay yun na lang ang ating tinitingnan, yung mga sign. Ano po, clear word ang hingin natin because the Bible says, my sheep knows my voice, I know them and they know me. They follow me. So boses ng ating pong Panginoon. Yun yung clear command. At kapag nandun ka na sa sitwasyong yun, i-confirm. Katulad ng binigay na vision kay Peter, nung pagdating nila doon, kinonfirm, hindi pala hayop ang tinutukoy ng Panginoon. Diba? Mga asal hayop lang pala. Dahil mga makasalanan. Asal hayop lang pala ang tinutukoy, hindi pala literal na hayop.
Eh, paano kung ang interpretation kaya ni Peter doon, yung mga baka, mga kambing, mga kalabaw yung nandoon? Di ba? Yun ang imi-minister niya. Di ba? O, parinig ka, ma, unga, halika, di ba? Nagagaganon ka doon. Di ba? Makakambaliw. Na misinterpreted yung, yung vision, yung dreams na binigay. Di ba? Ang sinasabi pala yung mga asal hayop. Ano po, yung mga asal hayop, yung mga pinapupuntahan ni Lord. Hallelujah. Di ba po, so nakikita po natin, sabi pa dito, nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang ilarawan sa salita at hindi maaaring sabihin ni numan. Ano po, so ito raw po yung sa Panginoon, sometimes hindi natin kayang ipaliwanag kung ano po yung ating mga nakita, 'di ba? Katulad nga po ng testimony ko kanina, napunta ako dun sa panahon na para ako nasa mga Kastila na nakakimonat saya yung mga tao doon. Sabi ko, ba't ako napunta dito? Samantalang 3 araw pa lang naman, 3 days ago lang naman yung pinakita sa akin ni Lord, ba't ako napunta ba dito? Di ba, parang gano'n. Ano ang purpose nito? Ano ang relevance nito doon? Pero may purpose ang Panginoon doon. Nagigets po natin? Kaya pala ako binalik ng Panginoon doon sa panahon na para akong nasa Kastila na panahon, ang gustong sabihin ni Lord, yung scenario na ipapakita niya ay nakaraan na. Di ba? Ganun lang kasimple. Di ba? Parang ang haba-haba ng sinabi, pero yun lang pala yun. Di ba? Minsan may nagtataka nga sa akin sabi niya, Pastor Carl, ang grabe yung panaginip ko, ang haba-haba ng sinabi, tapos ang sasabihin ko lang ay mga isang sentence lang, sasabihin nila, yun na yun, Pas? Oo, yun na yun. Diba? Kasi ganun ang panaginip. Ganun ang interpretation ng panaginip. Sa hinaba-haba po ng inyong nakita, minsan isang sentence lang yun. Diba? Pag minalas-malas ka, isang word lang talaga yung nais ni Lord sabihin. Pinaintindi niya lang talaga sa'yo. Or pare-pareho lang ng ibig sabihin. Diba? Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. O yung nakita po ni Joseph, hindi ba kayo nagtataka? Diba? Ang tinutukoy ng Panginoon ay ang Ehipto. Pero bakit baka ang nakalagay? 'Di ba, isang matabang baka at isang payat na baka. 'Di ba, bakit kaya gano'n? 'Di ba? Kasi ang baka, ang karakteristik po nun ay pinagkukunan ng gatas. Ano po? Noong mga panahon nila, ang gatas ay isang pangunahing pagkain, hindi naman po bigas, hindi naman po kanin. Ano po, gatas. Ano po, pag may gatas dati, buhay na ho ang mga tao. Pag may honey, di ba, may balang, may pukyutan, ano po. So yun ang ibig sabihin doon, yung kanilang pinagkukunang source or pinagkukunang yaman. Nagigets po natin, so that is the interpretation. Ano? Kaya wag tayong basta bira ng bira, baka mamaya magkamali kayo. Ano? Sabi, alam mo, sis Ann, nakita ko na yung aking love of my life. Ayun, love of my life. Ano, ubi dito sa kabila, ubi dito sa kabila, may dilaw pa dito sa kabila, di ba, bali pa yung kabilang kamay, aray mo. Di ba? Okay, love of my life, ha? Sige. Di ba? Confirm. Di ba? Hindi yan. Confirm, hindi yan. Hallelujah. Ano po? So lagi nating tatandaan, ano po pinapaintindi sa atin yung first heaven, the second heaven, and the third heaven. So ang tawag po doon sa first heaven is the sky, the second heaven is the cosmos, and the third heaven is the throne. Ano po? Or the dwelling place of the heavenlies. Yeah. Thank you, Jesus. Ano po? Let's move on. Job chapter 33, verse 14 to 15. Punta po tayo kay Job. Mga kapatid, samahan niyo po ako. Job chapter 33. Thank you, Jesus. Job 33, 14, 15. Thank you, Jesus. Sabi dito, magsalita man siya sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin ito lubos mauunawaan. So ayan, ipinapaintindi po sa atin ng Job 33 na ang vision, minsan hindi natin siya nauunawaan. Ano po, kaya kailangan natin minsan ng iba na mag-i-interpret kasi hindi talaga natin nauunawahan. Ano po, minsan pare-pareho naman ang word pare-pareho naman ang word ang Panginoon. Magkakaiba lamang po ng ways. Nagigets po natin, iba-ibang paraan ang ginagamit niya para i-communicate tayo, pero minsan hindi natin pa rin maintindihan. Kagaya ng sabi, magsalita man siya ng iba't ibang paraan, ano po, ay hindi pa rin natin lubos na uunawaan. Ano po, kaya kailangan po natin hingin sa Panginoon yung right understanding. Minsan, akala natin tama na yung desisyon natin, mali pala. Ano po, kasi hindi natin naiintindihan yung plano ng Panginoon. Pero kapag naiintindihan niyo po yung plano ng Panginoon, it is very logical. Kaya nga dati kapag nagsasalita po si Jesus, nahihirapan po yung mga Pariseyong intindihin Di ba? Ang Panginoong Jesus hindi po siya nakikipagtalo sa mga Pariseyo. Nag-iiwan siya ng word of prophecy sa mga Pariseyo.
Di ba? Kayong mga ulupong, mga ganyan. Nasabi ng Panginoon. Na po, tapos sasabihin, ano? Sinasabi niyang lalaking yan na tayo yung mga ulupong, di ba? So, hindi nila naiintindihan. Akala nila literal yung sinasabi ni Lord, pero hindi nila naiintindihan na, word of prophecy kasi yun, na maiintindihan lang ng taong may mga banal na espiritu at may wisdom, may totoong wisdom. Okay? Are you with me, people of God? Verse 15, nagsasalita siya sa panaginip at pangitain sa kalaliman ng gabi kapag ang tao'y nahihimbing. Ayan, so inireveal na po ng Panginoon kung paano raw po nangungusap si Lord. Kapag tayo raw po ay nahihimbing, tayo raw po ay kinakausap ng Panginoon. Kaya kapag ang panaginip mo ay hindi mo natatandaan, pagising mo, huwag mo nang isipin. Baka mabuang ka lang. Okay? Pag hindi mo na natatandaan, huwag mo na isipin, huwag mo na alalahanin, baka kulang ka lang sa tulog o kaya naman nasobrahan ka lang sa tulog. Okay? Pag ang panaginip mo, kumpleto mong naaalala lahat sa pagising mo, walang labis, walang kulang, ibig sabihin, word yun ng Panginoon at kailangan mo siyang intindihin. Kung maaari po, isulat mo para maintindihan mo, basahin mo ng paulit-ulit. Kung hindi mo pa na maintindihan, lumapit ka na sa pastor mo, at itanong mo, ano po ba talagang ibig sabihin ni Lord dito? Baka meron siyang desisyon na nais sabihin or nais ipagawa. Ano po, na kailangan ko palang gawin. Okay? So, are you with me, people of God? So, vision, you're awake. Ano po, sabi ko nga, ang vision ay daydream. Ang dream, ikaw ay tulog. Ano, vision and dreams is having similarities and they are not forced to be done. Lagi niyo pong tatandaan, ang vision at ang panaginip, hindi po ito napupwersa. You cannot force having vision. Kaya nga lagi kong sinasabi, when God speak, I speak. When God didn't speak, I don't. Kasi hindi ko mapupwersa ang Panginoon. Kahit na po ako'y nananalangin. Ano po, when I pray, hindi po laging may vision ako na nakikita. Kaya nga minsan, pinagpe-pray ko yung mga tao na, kada na lang mananalangin, may vision na nakikita. Ano po, I am praying for those people. Diba? Kasi nagtataka ako, gano'n na ba sila ka-close ni Lord at hindi kami close ni Lord? Kasi pag nagpe-pray ako, hindi naman lagi may sinasabi. Hindi naman lagi ako may nakikita. Kaya ang iniisip ko na lang, Lord, super close mo na ata sa tao na ito kasi ang dami niya na nakikita sa buhay. Kulang ba siya sa tulog o siya po ay masyado ng puyat? O masyado lang siya maraming iniisip. Kaya po niya nakikita ang mga bagay-bagay na yun. Diba po? Hallelujah, Jesus. Kaya maging maingat din po tayo. Ano po, sa atin po, mga napapanaginipan. Ano kung maaari, isulat mo, ilista mo, at itanong natin sa ating mga well-experienced na mga prophetic people. Baka naman mamaya ang pinagtanungan mo ay hindi naman din marunong. Diba? Baka mamaya sabihin, oo, yan na nga talaga ang binigay sa iyo ng Panginoon. Naboxing ka. O, di yan, ubi-ubi ka ngayon. Diba? Diba? Right interpretation nga ni. Diba? Pero may ubi. Hallelujah, Jesus. Ano po? Thank you, Lord. Diba? Kaya ako, when God speaks to me no, it is a no. Because it is yes kung yes, and it is no kung no. Para sa Panginoon. Kaya ako po, hindi ako nagpipilit. Ano po, kung sinabi ng Panginoon, kahit na po yung tao na yan ay crush ko pa, kapag sinabi ng Panginoon, hindi, hindi. Kapag sinabing no, no. Pag sinabing yes, it is a yes. Ano po, kasi mahirap ipilit ang sarili nating gusto kasi baka tayo ang magaruti pagkatapos. Ano po? So the purpose of dreams and vision, number 1, ang purpose po bakit po tayo ay nagkakaroon ng visions and dreams? Sabi nga dito, paano po ba natin ito gagamitin? Ang panaginip, may purpose lagi. Kapag ang mga panaginip nyo naman ay walang ka-purpose, huwag nyo lagyan ng purpose. Ano po? Di ba? Ang walang purpose, huwag nyo nang lagyan ng purpose. Di ba? Halimbawa, na panaginipan mo, laing. O ano naman connection nun sa spiritual realm. Di ba? Baka gutom ka lang, kaya napanaginipan mo yung laing, mga ganyan. O kaya naman baka nagkikrave ka lang. Di ba? Baka sabi sa iyo ng Panginoon, anak, hindi ka na nagugulay, puro ka na isda, puro ka na karne. Di ba? Di ba? Number 1, God can impart in dreams. So, ang panaginip, ginagamit ng Panginoon to speak unto us, to warn us, to warn us or to impart something in us. Katulad ng na-share ko sa inyo kanina na naginip ako na binigyan ako ni Lord ng authority and then after ko ng 1 day of fasting, naranasan ko yung authority na sinabi ni Lord. Ang tawag doon, impartation in dreams. Ano po? And that is reality. Nagaganap po yan. Okay?
Hallelujah, Jesus. So let us move in 1 King chapter 3 verse 5-15. Diba? Unang hari. Saan yun? The 1 King. Ayan. Unang King chapter 3 verse 5-15. 3 verse 5 hanggang 15. Sabi po dito, verse 5. Thank you, Lord. Kinagabihan, samantalang siya ay naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika niya. Ano po? At sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at tunay na minamahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso at ipinagpapatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa't walang karanasan, ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala. So ibig sabihin, even pala si Solomon, hindi siya ni lay hands. Si Solomon ay iblines ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Okay? Hallelujah. Kung si Abraham ay blines ng Panginoon sa pamamagitan ng physical na pangitain, nakita niya personal yung spiritual being, yung anghel na pumunta sa kanya at sinabi doon na Abraham, sa ganitong taon, babalik kami at ikaw ang iyong asawa ay manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Emmanuel. So ganun po. Okay? So nawa po ay natuto tayo. So understanding heart to lead people. Ano po, isa po sa itinuro sa atin ng Panginoon na ang ating mga panaginip ay ginagamit niya para i-impart sa atin yung blessing or impart sa atin yung pagpapala. Kaya po kapag sa panaginip mo, nilay hands ka, ano po, i-receive mo yon kung ano man po yung panaginip na inyo pong natanggap. Sa panaginip ninyo, nilay hands ka na ikaw po ay magkaroon ng authority sa deliverance. I-receive mo, Lord, thank you, Lord, I receive this authority over deliverance. And then afterwards, i-ask mo kay Lord, Lord, paano po ba, saan po ba ako lalapit para ako'y maturuan sa deliverance? Hindi po yung ni-receive mo lang, tapos ano yun, magic. Katulad ba yan ng pita na kapag binigay mo, bibigyan ka na ng sports car? Walang ganon. Ibig sabihin, kailangan mo ng somebody that will teach you. Somebody that will equip you, people of God. Are you with me? Am I talking to somebody today? Meron pa ho ba akong kausap? Thank you, Lord. Di ba po? Hallelujah. So katulad po na nangyari kay Solomon, sa panaginip niya, binigyan siya ng Panginoon ng wisdom. At yung wisdom na yon ay in-equip siya afterwards. Naalala niyo po yung moments ni Solomon na siya po ay naglilitis doon sa dalawang nanay. Ano po, at doon siya binigyan ng Panginoon ng experience or ng knowledge and understanding para maintindihan ang sitwasyon. Ano po ang tiningnan niya? Ang tiningnan niya ay characteristic. Ano po ba ang characteristic ng tunay na ina? Ang isang tunay na ina, ayaw niya na masasaktan ng kanyang anak. Kaya sabi niya, sige, hatiin ang bata. Ano po, at sinabi nung isang babae, sige po, ibigay niyo na lamang po sa kanya at umiiyak siya na umalis. Ano po, pero sabi, hindi, kunin ang bata sa kanya at ibigay sa kanya sapagkat siya ang tunay na ina. At doon humanga yung mga tao na, ang galing niya magdesisyon. Because tiningnan niya, inintindi niya yung process, inintindi niya yung understanding na dapat niya maintindihan. Kaya po sa pag-release ng vision, hindi po basta banat ng banat, hindi basta speak ng speak, hindi basta, the Lord says this, the Lord says that. Kailangan intindihin mabuti ang lahat ng ating nakikita. Okay, number 2, God can reveal future through dreams and their motives. Ano po, ang panaginip at ang vision, ginagamit ng Panginoon para makita natin kung ano ang paparating pa lamang. I was remember the time na bago po ako makarating sa apartment kung nasan po ako ngayon, ito po ay pinakita na sa akin or i-whisper na ito ng Holy Spirit sa akin year 2022 pa lamang, if I'm not mistaken. Ano po, kasi sa bahay namin ay 3 years na kami, doon sa kabila, sa 26, 25, 24, 2024 pa lang. Ano po, 2024, God whispered to me at sabi niya, anak, hindi habang buhay lagi kang kasama ng iyong mga kapatid. Darating ang panahon na ikaw ay hihiwalay din sapagkat meron akong nais mong gawin.
Ano po, at gayon na nga ang ginawa ni Lord after 3 years. Ano po, isineparate ako ng Panginoon sa aking mga kapatid, hindi dahil ayaw ni Lord na ma-bless sila, kundi ang gusto ni Lord ay mag-stand sila sa kanilang mga paa at maipakita lalo ng Panginoon sa akin kung paano siya mag-provide at kung paano siya magbigay ng deserve ko para sa akin. Nagigets po natin, so it can reveal future. Ano po, at nagaganap yun. At marami na pong sinabi ang Panginoon na naganap. Ano po, the day that I encounter the time na ako po ay na-forum because of the church. Ano po, na ang sabi sa akin ng Panginoon in the year 2022, anak, darating ang panahon na meron akong ipapagawa sa iyo at makakalaban mo ang leader mo. At nangyari po yon after a year. 2024, ganun nga po ang nangyari. Nagulat na lang ako pagpasok ng January, para pong naihipan siya ng masamang hangin, bigla na lang po niyang binabawi ang ministry, binabawi ang leadership, binabawi ang GC, binabawi ang lahat. Sabi ko, aba, nakaka-amaze. Diba? Sabi ko, ano kayo nangyari sa akin leader? Parang naihipan yata ng masamang hangin na galing sa habagat or amihan. Kasi malamig eh. Malamig siya. Very cold. Hallelujah. Ano po, at doon ko naintindihan na, ito na pala ang sinasabi ng Panginoon na meron siyang ipapagawa at ito na pala yon. At ganun nga ang nangyari. Nagkaroon kami ng trouble. Na para kaming nagsasabong dalawa. Para kaming magnet na pinagtalikod. Para kaming magnet na pinag-iba. Hallelujah, Jesus. So, it revealed future. Hallelujah. So, nagigets po natin. So, kapag ang Panginoon nag-speak sa inyo, lagi pong mayroong fulfillment. Baka naman sasabihin nyo, grabe talaga ang Panginoon sa buhay ko. Pero anong grabe? Wala naman naganap. Diba? Anong grabe? Wala namang na-fulfill sa buhay ninyo. Ano po? Hallelujah, Jesus. Pero kailangan ng evidence ang ating nakikita. Hindi lamang po siya sinabi spiritually, dapat evidence siya physically. Because everything that is done is spiritual, it is soon done in the physical realm. Nagigets po ninyo? Hallelujah, Jesus. It is always done. Ano po? Tinan nyo. Sinabi na sa akin ito ng Panginoon 3 years ago. Pinulfill niya after bago mag-2027. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, maging handa ka dahil sasakay ka ng eroplano. Ano po, and that is prophesied year 2022, if I'm not mistaken, na nasa isang prayer meeting kami, sabi doon, isa sa mga nandito ay sasakay ng eroplano para sa isang misyon. At sa lahat ng mga nakaupo doon, if I never mistake, ako lamang po ang sumakay ng eroplano doon sa mga nag-prayer meeting na yon na nagpunta ako ng isang mission. Kasi yung leader ko, sumakay naman siya ng eroplano pero hindi mission ang pinunta niya. Pumunta siya ng Boracay. Ano po? Diba? Nag-vacation. Sabi ko, this is the fulfillment of the prophecy. Ano po? Naalala ko rin yung prophetic word sa amin in the year 2020 na ang sabi doon sa compound ng 546 Kupang Muntinlupa City ay magkakaroon po ng church at hindi po yung na-fulfill yung time po ng aking spiritual father. Kasi pinalayas po kami doon lahat. Kami ho ay chinoba lahat. Pero in this year 2026, doon ko nakita na this is the fulfillment kasi nandun po yung church natin ngayon. Ang WTJR main ay nasa 546. Diba? Nakikita natin yung fulfillment ng Panginoon, yung word na napupulfill. Diba? I was remember na nakipag-usap ako sa leader ko and sabi ko sa kanya, leader, sinasabi sa akin ng Panginoon that I am like Joshua. Ano po, at ano po ba ang ginagawa ni Pastor Carl ngayon? Hindi po ba't katulad siya ni Joshua? Diba? I led you to your destinies. At sabi ng Panginoon, like how Joshua bring Israelites to the promised land, I will use you to bring them to their promised land. Diba? Hallelujah, Jesus. Kaya sabi ko, Lord, it is a fulfillment in my life na sila po ay dinadala mo sa promised land mo. Hallelujah, Jesus. Ano po? Nasa pamamagitan ko, dinadala mo sila sa promised land. Yung dati, sabi ko nga sa inyo, 2 years ago na nagsisimula pa lang ang ministry, ano po, marami sa amin, lagi pong prayer ay provision, financial provision, pero ngayon ay sila po ay meron ng good provisions from the Lord. Diba, they are asking dati ng career, ng trabaho, and they are good today. And diba, they are asking for a ministry work, and then binigyan na sila ng Panginoon ngayon. And I led them to the destiny of them. Nagkaroon tayo ng Novaliches, nagkaroon tayo ng Purview, nagkaroon tayo ng Bacoor. Ano po, imagine that, people of God. Diba, until today, mga kapatid, grabe.
Wala na nga si Nanay Armin, namatay na si Nanay Armin, pero ang aming Bacoor tuloy-tuloy pa din. Hallelujah, Jesus. Di ba? Doon ka maa-amaze. Kapag si Lord ang naglagay kahit may inalis dyan, ibig sabihin yan, magtutuloy-tuloy or magpapatuloy pa rin yan dyan. Because there is always somebody that will continue the legacy that is started being done. Nagigets po natin? Okay, so it can tell future. Number 3, God can provide relevant information and mysteries and dreams. Ano po, minsan, magkakaroon tayo ng mga relevant information and dreams. I was remember the time na nasa CR ako noon, ang hilig ko na kasi po na pag naliligo ako, habang nagkukuskus, lagi akong kumakanta. Di ba, minsan, kay buti-buti mo, Panginoon. Di ba, kasi parang unsolemn, parang naririnig mo yung boses mo. Di ba? Pinifeel ko na lang na angelic voice ako kahit hindi naman talaga. Di ba? And then, biglang alam nyo yun, may nag-remind sa akin no, na ano ba yung word na yun? Basta meron akong word dati na nag-highlight sa akin. Tapos sabi ko, ano bang ibig sabihin ng word na yun? Diba? Tapos, isinearch ko siya sa Google. Sabi ko, ano bang ibig sabihin ng word na ito? Tapos, nakita ko sa dictionary, ang ibig sabihin niya, hindering spirit. Yung equivalent nung salita na yon ay hindering spirit. Sabi ko, nag-exist pala talaga tong ganito. Sabi ko, ang lalim naman mag-English ni Holy Spirit. Hindi ko mag-gets. Di ba? Kaya alam niyo po, kung nakikita niyo po na ako po ay nag-i-English ngayon, hindi po talaga ako magaling sa English. I hate grammar. Di ba? I hate speech na yan. Alam niyo, pag sa ministry, sabi ko nga minsan, bakit ganun, Lord? Pag nagpipreach kami, kahit ayaw mo naman mag-English, nag-i-Englishing ka na, kahit tagi-tagilid, kahit karabaw-karabaw. Di ba? Parang pag nag-start ka, Tagalog naman, padulo ng padulo, pa-English ng pa-English. Ano to? Di ba? Ganito na ba mga anointed vessel ng Panginoon? Pa-English? Di ba? English ka ba, Lord? Di ba? Ganon. Di ba? At dun sa time na yon, nagulat na lang ako, sabi ko, yun palang ibig sabihin nun, hindering spirit. So I am praying right now sa Panginoon. Sabi ko, Lord, I need na yung mga hindering spirit, Panginoon, sa buhay ko ay ipakita mo. At alam niyo po, nagulat na lamang ako, one of my dreams, pinakita sa akin ng Panginoon na meron sa akin nag-aabot ng pagkain. At yung pagkain na yun, kino-course niya. Nilalagyan niya ng mga orasyon. Di ba? Di ba? Ganun ka-amazing ang Panginoon. So pinakita niya yung relevant information na there is a hindering spirit. So hinihinder niya na mapuntaan ko yung pinapagawa ni Lord. At yung mystery doon sa panaginip na yun, nireveal sa akin ng Panginoon. And take note, mga kapatid, mismong tsuhin ko pa ang gumagawa nun to me. Kasi bago pa man ulit siya magbigay ng pagkain, pinakita na ng Panginoon, pupunta siya sa iyo at may dala siyang platito na may lamang parang, hindi ko alam, kulay red. Tapos, nung nandun na, alam niyo, hindi ko kinain. Hindi ko kinain. Tinago ko lang siya, tapos tinapon ko lang siya sa basurahan. Kasi yun yung nakita ko sa panaginip ko mismo, as in literal, before pa lamang. So, ganun po ang Panginoon. Diba? Hindi nakain muna bago pa mag-warning. Warning is always advance. So, nauna na ang Panginoon. Sabi ko, ikaw pala yun Tapos pinag-pray ko siya sa Panginoon. Diba? I always pray doon sa tao na yun. And then the Lord reminded me na ang ginagawa niya pala, gumagamit siya ng parang orasyon, something like that. Tapos ipinapasa niya yung curse na nasa kanya sa akin. O, di ba? At ayaw yun ng Panginoon na tayo ay ma-curse. You know? Hallelujah, Jesus. So let us move in Matthew chapter 2, verse 19 to 20. Ano po, malapit na po akong matapos. Matthew chapter 2, verse 19 and 20. Sabi po dito, and the word of the Lord says, pagkamatay ni Herodes, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, bumangon ka, dali mo sa Israel ang iyong mag-ina sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. So katulad po ng i-share ko sa inyong word ng Panginoon, ganun din po ang ginawa sa akin ng Panginoon. Winarningan niya ako na there is something na nagbabato sa akin ng curse at sa pamamagitan niya ng pagkain nilalagay. And alam nyo, I pray personal sa Panginoon. Father, in Jesus' name, I command every cursed food and drinks that I have drink or that I have eaten, I command it to loose and come out in Jesus' name. And then I started to vomit kahit na wala naman pong, alam nyo yun, parang nasusuka ka na wala naman pong laman. Alam nyo yun? Hallelujah, Jesus. And sabi ko, thank you, Lord, because it is your freedom. So I am free, in that curse.
So, ganun po magbigay ng warning ang Panginoon, okay? So, now, pinaintindihan ninyo. So, reading the Bible before we sleep for the preparation sometimes ascended you. Alam niyo po, minsan, bago po kayo matulog, mas maganda po na magbasa po kayo ng Bible o kaya naman po ay kausapin niyo si Holy Spirit. Kasi alam niyo, isa sa mga tekniko lagi kong sinasabi, Holy Spirit, speak to me for your servant is listening. Lord, Holy Spirit, mangusap ka sa akin kung anong nais mo. Kung wala naman, huwag ka mangusap. Diba? Ganun lang ka-basic. Ano po, and then I experienced this for over 6 years of my work unto the Lord. 6 years, magsa 7 years na. Ganun ako lagi every night. Lord, speak to me for your servant is listening. Halimbawa, may gusto ako malaman para kay Nanay Ann. Sasabihin ko, Lord, speak to me about Nanay Ann. Reveal to me something about this woman. Ano po, and then papakita yun sa akin ng Panginoon or may papakita sa akin ni Lord. Diba? Hallelujah, Jesus. So, ganun lang. Hindi ako nangihingi ng Lord, bigyan mo ko ng sign, bigyan mo ko ng ganun. No, specific ang prayer. Sabi ko doon, Lord, speak to me about this man, about this woman, and then the Lord shows me. Ano po? And I was remember last time, sabi ko sa Panginoon, Lord, I wanna know something about Kuya Jo Marie. Sabi ko, Lord, I wanna know something about Kuya Jo Marie. Ano po, and the Lord highlighted me about parang grade 3. Ano, mga panahong grade 3, grade 4 siya. And then sabi ko sa kanya, anong nangyayari sa'yo ng mga panahong yun? And then ni-reveal niya na yun yung masaya sila ng kanilang family. Tapos bigla silang na separate because yung kanyang tatay ay nag-a-addict or nagda-drugs. Ano po, so iniwanan siya ng kanyang magulang, ng kanyang nanay. Tapos lahat sila magkakapatid na napunta na sa kalye yung kanyang mga kuya, ano, at ganun din, nagdodroga na din. Parang siya na lamang yung natitira na maayos-ayos at may bahay. Ano, kaya grabe din po yung ginagawa ko para sa tao na ito because I want this person na ayoko rin na matulad siya sa mga nangyayari sa kanyang mga kapatid na ganun yung naging buhay. Ano po? So it is a warning or it is the Lord who speaks ano po, for a specific thing. Hallelujah, Jesus. Okay? So, ayun na. Thank you, Lord. Ano po? So, yun lamang po. And glory to Jesus. Nawa po ay meron po kayo natutunan. So, let us pray. Heavenly Father, I thank you for this wonderful time na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Dalangin ko po na samahan niyo po kami, ingatan niyo po kami, at pagpalain niyo po ang aming po mga buhay. Dalangin ko po na ikaw po ang patuloy na kikilos at patuloy na maghahari sa aming mga puso at isip. Selyuhan niyo po ang aming mga narinig. Nawa, Lord, na huwag itong mapulyot ng kahit anumang Panginoong pagdududa. Huwag itong mapulyot ng kahit anumang Panginoong gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang kumilos at ikaw po ang patuloy na mag-reveal sa amin ng mga bagay in the near future. Pakita mo sa amin yung mga wording mo, Panginoon, onwards, yung mga dapat namin maintindihan, yung dapat namin makita ay makita namin, Panginoon. That's why, Lord, Holy Spirit, speak to us for your servant is listening, and Holy Spirit, show us something for this ministry, O God. Na ano pa po ba ang gagawin mo para sa ministeryo na ito, Panginoon? At Lord, sa oras pong ito, patuloy ka pong kumilos at patuloy ka pong kikilos sa aming pong mga buhay. Hallelujah, Jesus. And Lord, sa mga oras pong ito, I don't know, Panginoon, kung andi dito pa si Ate Rovelyn, Panginoon, but I am praying for this person right now, Lord. Father, in Jesus' name, we are lifting you up, the life of Ate Rovelyn, Panginoon. Lord, dalangin ko po na mas marami pang misyon ang kanyang maabot. Dalangin ko po na mas marami pang mga kaluluwa ang kanyang ma-reach, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, na simula nang siya'y binago mo, simula nang siya, Panginoon, ay in-encounter mo, siya, Panginoon, ay naging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Alam ko, Panginoon, na marami pang dapat matutunan, marami pang dapat ma-master, pero alam ko, Lord God, na pag binigay mo na, ay handa na siya, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras kong ito, gamitin mo siya, at makita niya, Panginoon, kung ano ang dapat niyang makita. Lord, sa mga oras kong ito, I saw na gagamitin mo siya, Panginoon, para maging planters ng ministry. Gagamitin mo siya, Panginoon, para sa mas marami pa, Panginoon, mga kabataan. Gagamitin mo siya sa mas marami pang mga kananayan. And ngayong oras na ito, Panginoon, I saw a family, Panginoon, na nag-gather sila sa isang lugar, Panginoon. At kung sino man ang family na ito, Lord, na ma-encounter niya at may gather niya, ay magiging malaking open doors ito, Panginoon, para sa mas malaking ministry na ipagkakatiwala mo sa kanya, Panginoon. Lord, I speak, declare, and decree, let your prophecy be fulfilled, and let your word be done towards her life in Jesus' mighty name, O God.
At ganun din, Panginoon, dalangin ko rin po sa bawat isa sa amin na patuloy ka pong mangusap. At patuloy ka, Panginoong, mag-speak sa iyong mga servant, Panginoon, para sa bawat isa. Salamat nga po, Ama, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Back to you, Sis Bev.